mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-3 sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Kasama na natin siyempre, wala pong iba kundi ang tol na bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Good morning, Senator. Morning, maray na aga, Cecil. Nandito po tayo sa Naga City. At ngayon ay medyo mainit-init na rin dito at papunta po tayo mamaya ng Baaw, Camarines Sur at saka sa Pili at maging dito na rin po sa Naga pa, sa maraming events. So mainit dito at kagaya po dyan sa Metro Manila. Bumabati tayo ng isang magandang umaga sa ating po mga taga-subaybay sa Usapang Tol. Oo nga, Sentol, kahit ganito pa kaaga, ramdam mo na yung init ng panahon eh, no? Actually, kahit sa gabi, maalinsangan pa rin eh. Dito mainit. Pero ang sinabi nila, nung isang araw daw, medyo umambon-ambon dito sa Naga City. Okay. Maigi-igi naman, Sentol. Ngayong araw, Sentol, kahapon, ayon dun sa datos ng Pag-asa, 23 lugar pala yung nakaranas po ng dangerous level na heat index. Yan po ay batay sa tala ng Pag-asa. Pinakamataas pa rin po yung... Medyo malungkot na balita sa Pili, Camarines Sur, na balitaan ko kagabi, 3 po ang nasawi. Naku! Dahil sa heat stroke. Mga empleyado po ng pamahalaan lokal. Malalaman ko nga kay Mayor mamaya. Mga nasa field daw sila nung isang araw. Ayun. Yung mga sa mga engineering offices nila na talaga nainitan. So 3 po nitong nakaraang mga araw ang ito lang. Ngayon ko lang nabalitaan kasi ngayon lang ako may nabalitaan na namatay na sa heat stroke at dito po yun sa Pili, Camarines Sur. Dapat pala malaman din natin ano ba yung meron bang advisable time lang na pwede ka mabilad sa ilalim ng araw pagka nagtagal pa ng ganong oras. Yun na nga eh. Kung natatandaan mo, nung MMDA chairman tayo, meron tayo yung nagpauso ng heat stroke break. Yung mga nagwawalis natin sa kalye, pag 1:30 hanggang 2:30, break muna, inom muna ng tubig, sisilong-silong. Ganun din yung mga traffic enforcer. So, ganito po siguro yung nangyari doon sa Pili, nasa lampas po sila. At hindi pa ito nauulat, hindi pa ito lumalabas sa balita, pero kumpirmado ito. Naku, yan ay kailangan seryosohin na, Sentol, talaga yung babala ng ating mga otoridad at yung ng Department of Health, no, talagang pagka ganitong kainit ang panahon. Kasi, Sentol, parang painit kasi ng painit kada taon eh. Yung nararanasan nating summer na pinalala pa nga po. Kaya nga yung pagpanayam natin kay Secretary Solidum kahapon, ini-insist natin yung patawag na heat wave. Kasi sa Thailand, 42 degrees lang pala, heat wave na. Tayo ay nagpo-48 na tayo, nagpi-52. Tayo pa rin nilang tawaging heat wave. Yun, para mas maging malinaw sa publiko, no? Yung yes, epekto. Kasi yun ang international name. Ayan, dahil dyan sa ibinalita mo sa amin, Sentol, breaking news yan. Yang 3 namatay dahil sa heat stroke dyan sa Camarines Sur. Mamaya bigyan mo kami ng karagdagan detalye or siguro sa Lunes, Sentol. Sa Lunes na, oo, para makuha ko yung detalye, makakausap ko mismo si Mayor mamaya mga alas 9 pa ng umaga yon. Yan, Sentol. At yung ating mga kababayan ay pwede po mag-participate sa ating talakayan ngayong umaga. Yes, at dito rin po sa Naga ay nagkaroon ng bagong installation ng bagong arsobispo. May bagong arsobispo po para sa 100 years ng Peña Francia. Ito po yung Archbishop of Cáceres, si Bishop Alarcon, Rex Andrew Alarcon. At nakaharap din natin kahapon dito sa Naga City. Kaya mamaya, Cecil, magpapaalam tayo ng kaunti at medyo
pupunta po tayo sa Baaw, Camarines Sur para inaugurate yung ating pinagawa doon na municipal Sangguniang Pambayan building. Ayan. Actually, Sentol, ang ating mga kapanayam ngayong umaga, dalawa yung naka-line up sa atin. Isa from DTI, yung isa po from DSWD. Siguro may isa doon atin ang maihilera ng mas maaga after the headlines para makadirekta nyong makapanayam, Sentol. Parehong mahalaga itong dalawang ahensya na ito ng gobyerno, lalo na yung DSWD, Sentol, dahil yan yung direktang abala ngayon sa pamahagi na ayuda sa mga apektado po ng tagtuyot. Samantala, sa mga oras na ito, puntahan na po natin. Andito na ba? Andito na pala, Sentol, si Assistant Secretary Amanda Marino Grales ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Group. Nasa linya na po na ating komunikasyon, sige. Sentol. Puhuna ako kasi mamaya Yes, Sentol, go ahead Magandang po. umaga, Asek. Magandang umaga, Asek. Hello po, magandang umaga. Kamusta po kayo? Yes, nandito po tayo sa Bicol ako, si Senator Tolentino po. Ito, diretsong tanong ko, yung panukala ako kahapon, itong duration ng El Nino, pwede ba tayo ng price freeze even though there is no declaration of a national state of calamity or emergency? Sangayon sa umiiral na batas. Opo, ang gusto ko lang po i-point out, pwede po yan, sir, no? Pero kasalukuyan po, meron na po tayong Price Act. Under the Price Act, Yes, kapag oo. meron po tayong Talaga declaration ng state of calamity, matik na po na nagkakaroon po ng price freeze para po sa mga basic necessities. Talaga ba? Pero yung Asek, Opo. parang doon sa Price Act, kasi yung mga kasunod nila na yung mga provisions, parang kailangan po ng national declaration kasi sinasabi ng mga local government officials, ito sa El Nino, localized yung declaration ng state of calamity, hindi naman nila na-enforce, hindi nila na-enforce yung price control at doon sa price kailangan po siguro correct me if I'm wrong, yung national declaration of a state of calamity kahit doon sa mga walang deklarasyon pa mga local government units. Yes, tama po yan. So yung kasalukuyan po, yan po yung nakita nating butas sa current provisions, no? Na maganda po dun sa panukala ninyo. Kasi ngayon po, nag-aantay po tayo na magkaroon po ng declaration ng state of calamity, Yes. state of emergency. Pero yung nasabi niyo po, sir, maganda po yan kasi nga, minsan, aantayin pa natin bago magkaroon ng matik na price freeze. Samantalang yung mga tao, nahihirapan na rin po sa presyo ng mga Correct. bilihin. Opo. So, pansamantala, anong pwedeng gawin? DTI o hintayin natin yun? Kasi mahaba-haba pa ito hanggang end of the month pa ata itong El Nino. Medyo talaga malaki ang epekto lalo sa mga magsasaka. Talagang iba't iba yung presyo. Gaya dito sa Kamsur, iba't iba rin yung presyo ng gulay at ng baboy at ng manok. Opo, tama po yan. Pero meron po kasing may mga provision naman din po na pag meron pong mga, if the prevailing price of certain basic necessities po are excessive or unreasonable, pwede pong Yes. i-recommend ng DTI sa presidente Yes. po na mag-impose ng price ceiling for the basic necessities. Siguro doon sa term na unreasonable, pasok yun Opo. doon. Kasi Opo. yung hilera niya, yung mga sunod-sunod, yun yung martial law, yun yung mga writ of habeas corpus, talagang pang-national yun. Siguro Yun nga maaral po. yung uli yan at mahaba-haba pa ito, Asek. Cecil, Opo, meron Sen. kang karagdagang katanungan kay Yeah. Asek. Ako yung nagpapasalamat sa kanya at ginising natin na maaga. ang katanungan po from my end, Sentol, kasi meron pong panawagan yung isang consumer group, ASEC, na instead daw na SRP, gawin daw pong mandatory retail price. Yan. Ano po ang inyong pananaw tungkol dyan na ASEC? Opo, yung pag sinabi po kasi nating mandatory retail price, ang intindi ko po dyan, ang government po or ang DTI ang magmamandato ng presyo. Sa kasalukuyan po, ang tinatawag nating SRP ay manufacturer prices po, nanggaling po sa manufacturer. Bakit po ganon? Kasi po yung approach po natin ay market determined ang presyo. Yung manufacturer po nagdidikta. Kung babalik na rin po natin, ang gobyerno po ang magdidikta ng mga presyo ng mga sabihin natin, mga basic necessities or prime commodities, magiging market control po siya or kumbaga makikialam na po tayo sa presyuhan ng bilihin.
Kung ganun po ay mamarampati ng current administration, pwede po natin hanapan ng basehan at kung ano po yung mga basic necessities na yun nga po bibigyan natin ng price ceiling. Yung nabanggit ko po under the Price Act, pag meron pong mga prevailing price ng basic necessity na excessive or unreasonable, pwede po ang DTI magrekomenda sa presidente na yun nga po mag-impose ng price ceiling na ito na po yung hanggang dito na lang muna ang presyo. So siguro ganun po muna yung magiging approach natin, yung mga certain basic necessities na excessive or unreasonable. Tuwing kailan ho ba nagpapalabas ng listahan ng SRP ang DTI, ASEC? At every month po ba ito o kada linggo? Nung nakaraan po, ang pag-publish po natin ng SRP, dahil for the information and guidance po siya ng ating mamamayan, around mga every quarter po. Every quarter. Pero po ngayon po, hindi pa po tayo nagpa-publish ngayong taon dahil naghihintay pa po tayo ng abiso sa mga manufacturers kung effective na po sa storefront, sa mga tindahan, yung mga hinihingi po nilang price adjustment. Kung maalala po nila, si Secretary Pascual po, nakiusap po siya late last year, no, fourth quarter of 2023 hanggang ito nga po, ngayong araw po, magkakaroon po ng pagpupulong si Secretary Pascual at ang mga manufacturers at retailers. Patuloy po siyang nakikipag-usap sa mga manufacturers kung paano po mapababa or makontrol muna ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi nga po, ngayon po na kinakaharap natin yung inflation, medyo mataas po, no? So, yan po yung efforts po namin, nandiyan po nare-reflect na medyo hinay-hinay po muna ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero sa monitoring nyo po, talagang at least yung mga basic necessities, ASEC, talagang nagtaas ho, ano? Sa monitoring po namin, wala po kaming nakikita na lumalabag po sa sinabi nating suggested retail price for basic necessities and prime commodities so far. Pag meron pong lumabag, yun nga po, sumusulat tayo sa retailer, kinakausap natin kung bakit nagkakaroon ng hindi pagsunod dun sa nakapaskil na suggested retail price. Pero so far, ma'am, most retail stores compliant naman po dun sa nakapaskil natin na SRP bulletin. Okay. Maraming salamat, ASEC. Sentol? Ay, maraming salamat, Asek. Salamat sa pagtugon na maaga. At siguro Salamat yung gap na napag-usapan natin kanina, isama niyo sa pagpupulong yon kasi napakahalaga nun, lalo ngayon yung El Nino. Maraming salamat, Asek. Opo. Sentol, At salamat muli, po sa sana suggestion. mapagbigyan niyo ulit kami. Always, Sentol. Salamat Salamat. po sa suggestion niyo. Ayan po si Salamat. ASEC. Narinig po natin ang masipag na Assistant Secretary ng Department of Trade and Industry. Ang oras po natin, alas 6:17 ng umaga. Sentol. Mamaya po magpapaalam tayo, Cecil. Oo, At Sentol, papunta na tayo dahil ng Baaw. nasimulan na rin natin naman sa DTI Sentol yung presyo ng mga bilihin, yung kanilang ginagawang monitoring. Siguro, idiretso na natin sa palengke price monitoring para rekta na, Sentol. Mag-interview mo na. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Yan si Maring Alexa Avila Sentol, ang ating palengke Ayan, oo. reporter ngayong araw. Naroon po siya sa Bambang Public Market. Sa Maynila ba ito? Good morning, Alexa. Hi, good morning. Magandang umaga, Senator Tol at Ms. Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Bambang Public Market dito sa Manila para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa karne, ang lomo ay nasa 420, pati na rin ang liempo, buto-buto 360, kasim 380, atay 220. Ang manok naman dito nasa 240 pesos. Sa gulay naman, ang sibuyas ay nasa 140, ang bawang nasa 250, yung kamatis nasa 80 to 100 pesos. Depende na lang din sa pinagkukuhanan ng mga tindera dito ng gulay. Yung talong naman nasa 100 pesos. Ang repolyo at bagyo pechay ay nasa 80 pesos. Sa isda naman, ang galunggong ay nasa 260, bangus 180 to 240 pesos. At ang tilapia naman ay nasa 130 pesos. Sa bigas naman, iba-iba ang presyo, maraming pagpipilian ng mga mamimili. Merong nasa 53 pesos hanggang 70 pesos. Senator Ms. Cecil.
Ayun. Ay sino naman ang mapalad nating nanalo ng token natin, mga Sentol token? Senator, kasama natin si Tatay Melesio Castro po. Anong tinitinda mo na tatay? Tatay, ano po tinitinda natin? Tatay, Senator Tolentino po ito. Ano po ating tinitinda? Anong pinipita? Baboy lang po. Tsaka manok. Aba po. Karne. Ba, Apa. ano, tumaas ba simula kahapon hanggang ngayon? May pagbabago ba? Hindi naman ito tumataas pa masyado. Pero, primera naman po kasi yung baboy natin. Ayun, saan slaughterhouse galing yan? Opo. Saan slaughterhouse? Dito lang sa Maynila. Opo, sa may, Caloocan, slaughterhouse. Caloocan. Caloocan. Medyo lang tayo. Hinay-hinay lang tayo sa pagbibilad sa araw. At kumusta mo kami dyan sa mga kasamahan nating mga tindera dyan? Cecil, may tanong ka? Opo. Ayun. Iingat naman po. Oo, Sir Melencio, isuot nyo yung ni Sentol, yung sombrero. sombrero. Yan, lalo na kung lalabas kayo, yan ay mainam na panangga sa init. Nag-iingat naman po. Hindi naman po kami palalabas sa dito lang, sa hagdanan ng palengke. Oo, yung Ayun. At mamaya, pahinga ng konti. At maaga kayo pumupunta dyan. Ang oras ka dumating dyan, tatay? Alas 4 po. Ako, aga. Tulog pa. Tulog pa yung marami. Para makakuha ng magagandang baboy, para maibenta sa mga suking maseselan. Ayun. Salamat sa masisipag natin mga tindera dyan sa Bambang Market. Kumusta mo na lang si Senator Tolentino po ito. Cecil, wala ka nang Yes, din po. tatanong. okay na po, Sentol. Maganda ang ngiti ni, Salamat, ni Sir salamat. Melencio, ha? Yun na nga. Magandang- Mamaya, maubos yung tinda niya. Oo. Salamat din, Alexa. Salamat sa mga taga-Bambang Public Market. Ayan. At Sentol, ito, sa punto pong ito, atin na pong puntahan ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, May 3, 2024, taas singil sa kuryente, asahan na ayon sa ERC. DWIZ Balita. Sa kabila ng paggaba ng produksyon, supply ng bigas matatag ayon sa DA. DWIZ Balita. Ilang unconsolidated jeepney ipinabaklas ng mga may-ari. DWIZ Naku, Balita. bilang ng mga overweight at obese na kabataan, tumaas ayon sa DOST-FNRI. DWIZ Balita. At Cedric Lee, sumuko na sa NBI kasunod ng hatol ng Taguig Regional Trial Court ng illegal detention sa aktor na si Bong Navarro. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Antabayanan po ang detalye ng ating mga balita sa pagbabalik po ng programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:24 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at para sa detalye ng ating mga headlines. Asahan ng tataas ang singil ng kuryente sa susunod na electric bill.
Ito ang inanunsyo ng Energy Regulatory Commission matapos ang serye ng mga red at yellow alert status sa Luzon at Visayas grid. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Monalisa Dimalanta, hindi nagkaroon ng system-wide o mga malawakang blackout dahil sa mga diesel plant na mas mahal ang presyo. Gayunman, hindi pa rin matiyak kung magkano ang taas singil sa kuryente dahil iba-iba ang presyo ng 141 distribution utilities sa bansa. Kaugnay nito, aminado si Chairperson Dimalanta na ang taong bayan ang sasalo sa dagdag singil dahil ang pribadong sektor na ang nagpupondo ng generation sector ng Pilipinas. Dagdag pa ni spokesperson Dimalanta, sakaling malaki ang magiging taas singil, maaari itong utay-utayin ng mga power utility. DWIZ Balita. Ang latest sa Filipino Mirror, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa para sa buong taon. Ito ay sa kabila ng pagbaba ng produksyon ng bigas sa unang 3 buwan ng 2024, bunsod ng epekto ng El Nino. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang rice production sa 4.68 million metric tons mula Enero hanggang Marso, kumpara sa naitalang 4.78 million metric tons sa kaparehong panahon noong 2023. Gayunman, tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na tataas pa ang produksyon ng bigas pagdating ng tag-ulan, lalo na tinutulungan na rin ng kagawaran ang mga magasaka sa pamagitan ng pagbibigay ng pananim, pataba at mga makina. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ang MWSS nagkasa ng pressure management strategy dahil sa kakapusan ng tubig. Ang report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Sa gitna ng patuloy na hamon sa supply ng tubig dulot ng tagtuyot sa bansa, bahagi ng ipinatutupad na hakbang ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System ang mga hakbang para mapababa ang konsumo ng tubig ng kanilang mga consumer sa pamamagitan ng pressure management strategy. Ayon kay MWSS Engineer Patrick Dizon, ang pagbaba ng water pressure sa ilang lugar sa National Capital Region o NCR ay bahagi ng kanilang inisyatibo upang may patupad ang nasabing strategy. Aniya, layunin nito ang pagkontrol sa paggamit ng tubig sa gitna ng kasalukuyang hamon sa supply. Sa isang payag sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing, nangako naman si Dizon na kahit pa magpatupad sila ng mga hakbang na ito, hindi raw mawawala ng supply ng tubig ang publiko. Dagdag pa niya, sakaling magkaroon ng water service interruption, ito ay bunsod lamang ng mga leak repair activities ng MWSS at maaga raw nilang itong ipinababatid sa publiko. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa oras na 6:36 ng umaga, ipinakatay na ng ilang may-ari ng unconsolidated jeepney ang kanilang unit matapos ang deadline para sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa halip na sa kalsada, sa isang junk shop sa Maynila, nakahilera ang mga jeep para chap-chapin, tanggalin ang kaha at itira lamang ang gulong at makina. Ayon sa tauhan ng junk shop, nasa 50 jeep na ang kanilang binaklas simula noong Enero. Mga unit yan na binili nila sa mga jeepney at operator sa halagang 38,000 pesos. Samantala, sinabi naman ni Transportation Undersecretary Andy Ortega na handa silang bilhin ang lumang jeepney sa mas mahal na presyo. DWIZ Balita. Tanggap po tayo muli ng balita mula sa labas ng himpilan. Ang pamahalaan, marami nang natamasang tagumpay dahil sa pagkakaisa. Ayon yan kay Pangulong Marcos. Report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Nakamit ng pamahalaan ng maraming tagumpay sa nakalipas na 2 taon sa pagsusulong ng pangailangan ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang matagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto at programa ay bunga ng bukas at nagkakaisang approach ng gobyerno sa mga pangailangan ng mamamayan. Sinabi ng Pangulo na ang pagkakaroon ng sama-samang pagkilos o pagtutulungan, pagsunod sa mga plano at pangipag
pakikipag-ugnayan sa mga sektor ng lipunan ay nagre-resulta sa positibong mga pagbabago para sa bansa. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos na ang malasakit at pakikinig sa pangailangan ng mga komunidad ang naging pundasyon ng tagumpay ng kanyang administrasyon. Dahil dito maasa si PBBM na patuloy na susuportahan ng publiko ang kanilang partido sa susunod na eleksyon. Naniniwala din ang presidente na ang kanilang pagiging tapat at pagtulong sa mga Pilipino ay magiging daan upang muling makuha ang tiwala ng taong bayan sa kanilang partido. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng himpilan. Panawagan ni Pangulong Marcos na pagkaisahin ang mga political parties para sa 2025 midterm election. Suportado ng Kamara. Ang report mula kay Patrol number 11, Tina Nolasco. Welcome sa mga lider sa umabang kapulungan ng Kongreso ang nais ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagkaisahin ang mga political parties at bumuo ng isang koalisyon ng administrasyon para sa nalalapit na 2025 midterm election. Ayon kay Lakas CMD member Isabela 6th District Representative Faustino Inodi, ikinalulugod niya ang nasabing plano ng presidente dahil simula pa lamang noong panahon ng kampanya, lagi nang iginigiit ng Pangulo ang pagkakaisa. Excited naman si Assistant Majority Leader Micaela Swansing ukol dito na anya'y magbubuklod sa mga partido. Naniniwala rin si Nationalista Party member Assistant Majority Leader Amparo Maria Zamora na tanda ito na kaisa din nila ang presidente at hindi ito nagsosolo sa kanyang partido. Habang ikinatutuwa naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang panawagan ng Pangulo na magkaisa ang mga partido politikal sa pagsulong ng isang common agenda. Patunayan niya ng pagkakaisa ng political party sa Kamara ay ang pagpasa sa mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Dagdag pa ni Asidre, posible ang nasabing panawagan ng Pangulo ay magandang tanda para sa kinabukasan ng bansa kung saan pwedeng isang tabi ang politika at pagtuunan ng trabaho para sa ikaunlad ng Pilipinas. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, tumaas ang bilang ng mga overweight at obese na Filipino adolescents. Sa datos ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI, tumaas ang overweight at obesity prevalence sa mga teenagers sa 13% nitong 2021 mula po 11.6% noong 2018. Nadiskubre rin sa pag-aaral na mas marami ang mga lalaking obese kung saan naitalayan sa 14.8% habang 11.3% naman sa mga babae. Ayon sa DOST-FNRI, iniulat ng World Health Organization na ang pagtaas sa bilang ng obesity sa mga kabataan ay maaaring dahil sa pagbaba ng mga pisikal na aktibidad, laging pag-upo, altered eating patterns, pagtaas ng fat content sa dieta at obesity-associated genes. Hinikayat naman ng DOST-FNRI ang mga ahensya ng gobyerno na bumuo ng standard protocol para sa physical activity programs at iba pang mga hakbang para matugunan ang tumataas na bilang ng mga overweight at obese sa bansa. DWIZ Balita. Yeah, we also have to take into consideration na yung 2021 na study ng FNRI, yan ay isinagawa, no? Yung huling nilang pag-aaral, 2021, yan po ay kasagsagan ng pandemic, ng COVID-19 pandemic, kung saan marami nananatili lamang sa loob ng kanilang mga bahay, kaya limited yung kanilang physical activity. We hope na mag-i-improve yung number na yan sa susunod na pag-aaral o survey na gagawin ng DOST-FNRI dahil balik normal na ulit ang ekonomiya at nakakapasok na ulit ang mga bata sa mga eskwelahan. Kumbaga, nagbalik na yung kanilang normal physical activities. Samantala sa iba pa pong mga balita, sumuko na sa National Bureau of Investigation ang negosyanteng si Cedric Lee matapos na hatulang guilty beyond reasonable doubt ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 para sa kasong serious illegal detention for ransom. Kaugnay po yan ang kasong isinampa ng aktor na si Bong Navarro. Maharap ang negosyante sa parusang reklusyon perpetua o pagkakakulong na hanggang 40 taon. Ayon kay NBI Director Attorney Medardo de Lemos, sinindo si Lee ng NBI makaraang personal na makipag-ugnayan para sa kanyang kaso.
DWIZ Balita. At sa ating pong pagbabalik, makakapanayan po natin mamaya si DSWD spokesperson Miss Irene Dumlao. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:42 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po muli ang programang Usapang Tol at sa punto pong ito, nasa linya na po ng ating komunikasyon, walang iba kundi ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Good morning po, ASEC. Magandang umaga, Ma'am Cecil. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Naku, salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Bagamat batid po namin na kayo po ay abala kahit ganito po kaaga at araw po ng Biyernes. Marami pong salamat, ASEC. ASEC, una pong katanungan, naglabas po ng resulta ng survey ang Social Weather Station kung saan tumaas po yung bilang tumaas yung mga nakaranas ng involuntary hunger sa unang quarter ng taon. At pinakamataas po sa Metro Manila, yung naitalang hunger incidents. Ano po ang intervention na ginagawa po ng DSWD para po lutasin ito pong problema ng pagkagutom? Yes, Ma'am Cecil. Actually nga po, timely yung pagkakalabas ng memorandum circular. MC-19, inilabas ito ng Malacanang noong pong April 19. At dito nga po, pinapaigting yung anti-hunger efforts ng ating pong gobyerno. Dahil ang Department of Social Welfare and Development, ang chair ng Interagency Task Force on Zero Hunger, nakikita natin na napakahalaga ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan para masugpo natin yung problema on hunger. At ito rin ay papaigting noong implementation natin, particularly yung pagsuporta doon sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty na pinangungunahan din ng DSWD. Yung pag-address ng hunger and poverty kasi dito sa ating bansa ay hindi lamang po ito trabaho ng isang ahensya, Tama po. but it really takes the entire government para po masugpo natin yung problema. In fact, dito sa MC na ito na inilabas na, mapa-fast track natin yung implementation ng mga anti-hunger initiatives ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. And gayon din po, magkakaroon ng yung nabanggit ko, yung whole of government approach against hunger. Now, on the part po kasi of the Department of Social Welfare and Development, meron naman na po tayong mga isinasagawa. But because of this interagency collaboration, mas strengthen pa natin mas ma-reinforce itong ipinapatupad na natin. Isa na dyan yung Walang Gutom 2027, yung food stamp program. While we have started na mga pilot implementation of this and we're in the process of scaling it up this year, nakikita na natin may complementation mula dun sa ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Agriculture, na tutulungan din o makikipag-collaborate sa DSWD for the implementation of this. Ngayon din yung ipinapatupad natin na supplementary feeding program. Because of the issuance nga of this MC and yung dun sa Enhanced Partnership Against Hunger program natin, matutulungan din natin yung mga community-based organizations na sila ay mag-take part doon sa procurement o pag-provide ng mga supply, ng mga pagkain na ihahanda natin para dun sa ating mga beneficiaries, particularly the students, the children who are enrolled in daycare or child development centers and supplementary neighborhood play. There's also yung existing natin na Pantawid Pamilyang Pilipino program, for which is again one of the interventions natin,
to invest in the human capital, particularly in the health and education of the children. So, ilan po lamang ito doon sa pinapatupad na natin mga programa, but sabi ko nga, we're looking forward to more collaboration with other government agencies so that a whole-of-nation government approach will be employed in addressing the problem. Actually, sanga-sanga ho yan, at magkakaugnay. Tama ho kayo, ASEC, yung hunger, konektado po talaga yan sa poverty. Ano po, kaya kung mabibigyan po natin, ika-capacitate po natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga talagang nangangailangan, malaking tulong po yan. Actually, sa ibang bansa, last year, kahit yung mga mayayamang bansa, tumaas din po yung kanilang hunger incidence, dahil sa epekto naman nung yung economic implication naman yun, economic impact. Nabanggit niyo po yung 4Ps. Tama ka dyan, Cecil, because hunger nga is a complex phenomenon and a multidimensional concept. At iba-iba rin po yung determinants sa pag-measure niya ng hunger incidence. Actually, maalala ko lang, ASEC, nung panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, meron silang programa na namimigay sila ng bigas. 1 kilo yata yun kada linggo, or hindi ko lang po maalala na yung frequency, pero mamahagi sila ng bigas dun sa mga identified nila na mga estudyante na nangangailangan po talaga, kapalit po naman nung bigas yung pagpasok nila sa eskwela. May ganito po bang kahalintulad na programa na implementing po ang DSWD? Yes, actually, Ma'am Cecil, that's being done dito sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. In addition to the conditional cash grants that they are receiving, yung kanila pong tinatanggap buwan-buwan, upon their compliance nga to the education and health conditions, meron din po silang monthly rice subsidy na tinatanggap. That's equivalent to 600 pesos per month. So, yan ay para talaga, doon sa kanilang pangangailangan para sa pagkain ng pamilya. So, that's on top of the cash grants that we are receiving. Yung Pantawid Pamilya Program, nabanggit niyo po yung 4Ps. Ano po ba yun, ASEC? Madadagdagan ba this year yung mga beneficiaries? For this year, ang nasa target pa rin po ng programa ay 4.4 million household beneficiaries. And immediately naman po, kapag may nag-graduate from the program or may nag-exit, meaning by natural attrition, wala na silang 18 years old pababa na monitor, or based on the social welfare and development indicators, nakita natin na nag-improve na yung level of well-being, some have voluntarily waived their membership in the program. So kapag may mga ganito na nag-graduate or nag-exit from the program, immediately nare-replace natin para ma-meet pa rin natin, ma-maintain natin yung target natin, which is 4.4 million. 12.4 million. Malaki-laking bilang po yun na mga household. Lastly na lang, ASEC, matindi po ang epekto ng El Nino phenomenon. Ano po ang naipamahagi ng tulong so far ng DSWD dun sa mga naapektuhan po nitong tagtuyot? Yeah, actually, Cecil, ito nga rin, disasters and emergencies can also exacerbate the conditions of the poor people, even yung makaka-apekto rin, doon sa hunger incidents na pinag-uusapan natin. But dito nga po sa epekto ng El Nino, mahigit 101 million worth of humanitarian assistance na po ang naipahatid ng ating ahensya doon sa mga naapektuhan na mga individual o mga pamilya, bunsod nga po ng epekto ng El Nino. In fact, itong 101 million worth of assistance ay in the form of family food packs na ating pong naipahatid doon sa mga lokal na pamahalaan bilang augmentation support na sa isinasagawa na rin nila na response operation sa kanilang mga lokal. Okay, maraming salamat, ASEC. At masusundan pa itong aming panayam sa inyo at marami pong salamat muli sa pagpapaunlak po ng aming interview ngayong umaga. Maraming salamat din po, Ma'am Cecil, sa pagbibigay daan sa DSWD. Magandang umaga po. Yan po si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Samantala, tanggap muna tayo ng report mula sa labas ng impilan.
4 na lalaki natabunan ng lupa sa ginagawang balon sa Quezon. 2 patay habang 2 naman ang nasagip. Ang report mula kay Arman Cambe. 2 naligtas, samantalang 2 iba pa ang pinaghahanap sa gumong lupa na tumabon sa 4 na kalalakihan sa barangay Bian, Calawag, Quezon kahapon ng umaga. Unang naiyahon ng mga rescuers na Ulpiano Cantara, 69 anyos, at Saturnino Marana, kapwa mga residente sa lugar. Patuloy naman ang retrieval operation ng Calawag MDRRMO para mahanap sina Joseph Estaca at Joselito Dominiano na ayon sa mga otoridad ay posible mo ng patay na. Base sa investigasyon ng 4 na biktima ay inupahan na isang nagngangalan na maghukay ng 10 talampakan deep well sa kanyang farm. Miyerkules ng umaga habang nasa ilalim ng hukay ang mga biktima, gumuho ang ibabaw na bahagi ng deep well na tumabon sa mga ito. Inimbestiga naman ng mga pulis kung nasa pagninegosyo ng treasure hunting ang may-ari ng nasabing lupa. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impina, may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. O teka lang, babala lang po dahil ang DMWSS, imo-monitor nila yung buwan ng konsumo ng mga household at kanilang babalaan. Yung mga sobra-sobra kung gumamit ng tubig. Siguro kung talagang malaki yung gap o itinaas ng konsumo ng isang household, kanila raw yung paiimbestigahan at kapag lumabas sa investigasyon na wala namang tagas, padadalhan nila ng warning yung mga consumer household at tuturuan kung papaano makakatipid sa paggamit ng tubig. Pero kung mas mababa rin naman sa average consumption ang konsumo ng tubig, ang paliwanag po ng MWSS, kanila rin niyang iimbestigahan. Sa kabila po nito, tinitiyak naman ng ahensya na sapat ang supply ng tubig sa kabila nga po ng nararanasan nating epekto ng tagtuyot. Samantala sa oras pong ito, bigyan daan po natin ng mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgar Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Once a man was asked, "What did you gain by regularly praying to God?" The man replied, "Nothing, but let me tell you what I lost. Anger, ego, greed, lust, depression, insecurity, fear of death." Sometimes, the answer to our prayer is not gaining, but losing, which ultimately is the gain. Think good, thank God, thank God. Have a blessed First Friday. God bless you. At subayin niyo po isang oras na balitaan, talakayan at panayam ngayong araw na ito para sa programang Usapang Tol. Sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama sina Drew Nasino at Laika Cuevas. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng lilingkod ng tama. Tol ng bawat